Magandang umaga po ng Biyernes mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Alas 8:20 po ng umaga at talagang super init na. Kung maririnig nyo yung ugong, yun po yung dito kasi yung sa likod ng bahay yung malaking um, yung makina ng air condition. Okay. So ito po, kape-kape ulit tayo. Alam nyo naman, kailangan Pilipino tayo pagising ng umaga. Pagising sa umaga dapat magkape. Tsaka baka bagang matulog sa gabi. Anyway, um, gusto ko pong, ito hiningi ko ng, humingi ako ng permission na i-discuss ang kalagayan ni Jeffrey. Though hindi ko babanggitin kung ano talaga yung sakit niya. Pero gusto ko lang ipaliwanag ang kalagayan niya dahil gusto ko na makarating ito kay kumaring OFW dahil nga sa ginagawa niya na libelous, defamation, lahat yung babagsak sa cyber libel kontra sa Tesalona family na sinasabi niyang illegal detention, imprisonment kay Jeffrey. At sinabi pa niya na kawawa yung bata, may sakit, dapat iuwi sa kanila at maalagaan ng pamilya. Gusto ko itong ipaliwanag sa lahat ng nanonood. At sana mayroong magtag at or magtag or i-share po nyo ang video na to para makarating kay kumaring OFW. Unang-una, si Jeffrey is isa siya sa mga favorite ko na scholar ng Pugong Bihero. I know na bias ako. I know na bakit may favorite ka? Sorry, may favorite ako eh. Sorry. At isa si Jeffrey sa mga favorite ko dahil unang-una nakita ko yung mula pa nang umpisa siyang nakilala ni Sir Paul, napanood ko na siya, no? Yung kanyang kabaitan sa kanyang pamilya, yung pagsakripisyo niya na malayo mula sa pamilya niya habang nasa probinsya pa. Remember, nasa kabilang village ang pamilya niya, pero siya ay nasa ibang village dahil doon siya nag-aaral, no? At nai-sacrifice niya yun para dahil sa kagustuhan niyang mag-aral, dahil sa kagustuhan niyang matupad ang kanyang ambisyon at matulungan ang kanyang pamilya. So, mula umpisa pa, si Jeffrey ay napakalapit na sa puso ko. Bakit hindi ako tumutulong sa kanya na sa scholarship or hindi ako isa sa mga sponsors niya kasi isa sa mga reason is marami ng sponsors si Jeff, kaya ang iba yung mga ibang scholar ang inisponsoran ko at hindi lang naman sa grupo ng Pugong Biyahero team. So, but it doesn't mean to say na hindi ko love si Jeffrey. And again, like I said, he's one of my favorites. So, actually nung nagkasakit siya, talagang hindi ako masyadong, hindi ko pinakita to sa social media, but I started praying for him for his quick recovery. At actually, hindi ko inalam ang totoong kalagayan niya until nga itong scandal na to na si Kumaring OFW is kung ano-ano na niya ang sinasabi niya kontra sa Pugong Biyahero team, kontra kay Sir Paul at kontra sa buong Tesalona family na nag-aalaga or kay Jeff. So ngayon, pinanood ko ang ibang mga live ni Sir Paul at doon niya in-explain na sabi niya yung napakamahal ang naging gamutan
at marami pang mga surgery, marami pang mga gastusan na mangyayari, may surgery na magaganap in 2 months na napanood ko lahat yon. So, ngayon, nagtaka ako, syempre alam nyo naman po sa mga nakakaalam, sa mga nakakaalam na sa medical field po ako, at ang posisyon ko is medyo mataas-taas po. Hindi lang po ako regular na nurse, at yun po ay kaya marami na akong ah, naranasan na experience tungkol sa mga iba't ibang uri ng sakit. Kaya inalam ko po, una-una pinakinggan ko kung ano yung sinasabi ni Sir Paul sa live niya. Ayun, look at this, hindi ako basta-basta bumabanat kasi talagang pinapakinggan ko kung ano yung sinasabi ni Sir Paul. Hindi ako nagko-comment o hindi ako re-reaction dahil lang sa title or dahil lang sa YouTube thumbnail. No, may nakita lang yung iba diyan, may nakita lang na thumbnail, doon na sila nagre-reaction, nagbabash, nagko-comment, nagtro-troll. May makita silang title, doon hanggang doon lang sila, hindi nila talaga pinapanood kung ano talaga yung nakapaloob sa video. Kaya pinapanood ko ang mga live ni Sir Paul at yung pagpapaliwanag niya tungkol sa kalagayan ni Jeffrey. And then of course, I asked Jeffrey, sabi ko sa kanya, may I please have your permission na gusto kong i-discuss ang kalagayan mo, ang health kalagayan mo para maintindihan ng mga negative sayers na tinatawag o yung mga nagsasalita ng mga walang kaalam-alam. At yun nga yung sinasabi ni pangalan nito, kumaring OFW na dapat inuwi sa Davao, dapat hindi kinulong, dapat pinayagan na makauwi, kung ano-ano yung sinasabi ni OFW. At sinabi pa niya na nagpapakananay lang siya, which is maling-mali. Ang hirap mo palang maging nanay kasi because of your selfishness, kung anak mo pala si Jeffrey, maaring namatay na si Jeffrey kung anak mo pala siya. Dahil, sakim ka, mapagsarili ka, iniisip mo lang yung damdamin mo, hindi mo iniisip yung magiging kalagayan ng anak mo kung ikaw ang naging nanay ni Jeffrey. Ito ay galit talaga ako this time, at kaya kalmada akong nagsasalita. Kasi walang utak mo, kumaring OFW. Talagang wala kang utak talaga. Alam mo ba kung ano ang kalagayan ni Jeffrey? Pasalamat tayo sa Lord dahil si Jeffrey ay nasa Laguna nung siya ay nagkasakit ng matinding karamdaman. Sa hindi mo alam, kumaring OFW, si Jeffrey ay meron na yung tinatawag na immunocompromised condition na tinatawag. Ang ibig sabihin, pag narinig nyo yung live ni Sir Paul, sinabi niya na nung bata pa, talagang may problema na si Jeffrey sa health. So ngayon, dahil sa kalagayan niya na yon, siya yung sitwasyon niya is tinatawag siya na immunocompromised na tinatawag. Ang ibig sabihin ng mga taong immunocompromised, kagaya for example ng merong cancer, or yung isang taong may cancer, or yung isang tao na merong autoimmune disease, o yung mga yon, pag merong kanon kasi, yung isa ka sa mga immunocompromised na tinatawag, at kung merong bakterya o merong anuman dyan na masasamang elemento, is madali kang mahawa because you are immunocompromised. Kagaya ko, dahil nagkaroon nga ako ng cancer 5 years ago, at immunocompromised ako pa rin ang status ko. Kaya pag sa mga merong mga nakakahawang sakit, kinakailangan ko talagang magmask. Kasi yung tinatawag nila na madali kang mahawa. Yon. At ang kalagayan ni Jeffrey, pasalamat tayo at nandun siya sa Laguna that time. Dahil yung kanyang kalagayan is hindi basta-basta madadiagnose ito. Nung ako'y nasa Pilipinas, nung ako'y inubo, ako'y sinipon, ganyan-ganyan, punta ako sa doktor. Every time na umuwi ako, ganun ang
nangyayari kasi yung pag-change ng climate para sa akin, galing ako sa malamig. Pag umuwi kasi ako February, so winter dito pag umuwi ako sa Pilipinas is mainit na. Anyway, at ang ginagawa ng doktor doon, like isa lang yata yung doktor na nagpa-x-ray sa akin to make sure na hindi pneumonia. But aside from that, automatic binibigyan ka lang ng gamot. Ngayon, hindi ko naman minamaliit ang mga ospital na sa Davao na malapit sa bahay ni na Jeffrey. Pero yung malapit na yun is malayo. It will take hours para marating ang hospital mula doon sa bahay ni na Jeffrey hanggang sa hospital. No? At kung ang sinasabi ni kumaring OFW, na umuwi dapat si Jeffrey, iyon ay magiging very very bad decision dahil ang sakit ni Jeffrey is that meron yung respiratory tinatawag, yung may kinalaman sa kanyang paghinga. Imagine yun, yung nasa bundok ka, you only have 2 to 3 minutes ang pag biglang nag-drop ang respiratory status mo o yung paghinga mo, for example, na hindi ka makahinga, you only have 2 to 3 minutes para malagyan ng hangin ng utak mo dahil kung hindi, brain dead ka na. Imagine yon yung kalagayan ni Jeffrey na may problema siya sa respiratory, sa paghinga, at nandun siya doon sa kaila-ilang bundok, pang 10 bundok, mula sa 10 bundok hanggang doon sa syudad para bago makarating ng hospital. Imagine kung ano ang mangyayari sa bata. Kaya ikaw, kumaring OFW, hindi ka basta-basta nagsasalita, magpasalamat ka, nandyan ang Tesalone family. Pangalawa, ito, kung ang Tesalone family is hindi kinonsider na pamilya si Jeffrey, alam mo kung anong ginawa na nila nung naipagamot na nila na una. O sige, iuwi ka na namin, Jeffrey. Pwede silang maghugas kamay na kay Jeffrey kasi naipagamot na nila siya nung una, di ba? Di ba na gumastos si Sir Paul ng almost 1 million sa pagpapagamot. Na sabi nga ni Sir Paul, ayaw niya sanang banggitin pero binanggit na niya dahil nga sa kalokohan ng kumaring OFW na to. So ngayon, naka-schedule siya for surgery na ngayon si Jeffrey. Ngayon ang tanong ko, bakit dumidilim ang aking camera? Kung bakit dumidilim? Ngayon, kumaring OFW, kung anak mo ang nasa kalagayan ni Jeffrey, ang matinong ina, hahayaan niya yung anak niya kung nasaan malapit na hospital si Jeffrey at siguradong mga tao na nandun natutulong sa kanya kasi alam niyo naman ang hospital ng Pilipinas, kung wala kang deposit hindi ka nila tatanggapin at saka yung sakit ni Jeffrey hindi mo basta-basta madadiagnose yan. Hindi mo basta-basta madadiagnose. Ibig sabihin, hindi mo basta-basta malalaman na yon ang sakit niya. Kasi yung sakit niya, pwede kasing iba-ibang, may mga kagaya siya. Yung mga simptomas kasi ng sakit ni Jeffrey is may mga kagaya siyang mga may sakit. Kagaya siyang sakit, no? Na pwedeng gamutin lang sa antibiotics. Pero yung kay Jeffrey, hindi po basta-basta antibiotics ang pwedeng panggamot doon. At kaya yun kaya mahirap na gamutan yon. At meron kami niyan mga klase ng sakit din dito na ang mga ginagamit na antibiotics is yung hindi lang siya antibiotics, mga antifungal yan, mga kung ano-ano yan at saka ilang dose yan na antibiotics. Meron yung ganyang klase din sa amin na binibigyan siya ng IV antibiotics na tinatawag na every 8 hours for how many days? For 30 days. Kaya para lang sigurado na mamatay yung nagkokos, yung mga bacterias na yon na nagkokos ng sakit. No? Yung kalagayan ni Jeffrey, kinakailangan na talagang malapit sa hospital na nakakaalam ng kondisyon niya. Pangalawa, kinakailangan siya talaga ng alaga ng medical specialist na tinatawag. Dahil anytime kasi,
pwede kasing makompromise siya, pwede kasing babagsak agad ang respiratory status ni Jeffrey. Again, ulitin ko ano ang respiratory status, iyon ay tungkol sa paghinga. Kaya hindi basta-basta, nagagamot, wala tayong problema, nagagamot yung kalagayan ni Jeffrey. Mahaba-haba nga lang yan na gamutan, pero nagagamot, yun ang kagandahan doon. At ang maganda pa, ang pinili na hospital ni na Sir Paul is yung talagang advanced, no? Advanced technology sila, may mga gamit, at tibali ng mahal. Sabi nga ni Sir Paul, di bali ng mahal, ang importante gumaling ang bata. Which doon mo makikita yung pagtunay na pag-aaruga at pagmamahal ng Tesalona family sa kanya at itinuring siya na totoong kapamilya. Gaya ng sabi ko kanina, dahil kung hindi siya itinuring na kapamilya, naghugas kamay na sana sila. At ibinalik na sa magulang niya si Jeffrey at pwedeng sabihin ng Tesalona na okay, na pagamot ka na namin, bahala na ang pamilya mo na magtuloy. Pwede nilang gawin yon, pero hindi yun nila ginawa. Kaya napakasakit para sa mga Tesalona, sina Sir Paul, sina PB Onj, sina Madam Needs, na sobrang sakit para sa kanila na yung batang itinuring na nila na pamilya nila is sasabihan sila ng ganon ng kumaring OFW na to na hindi na lang muna nagre-research, hindi muna inaalam kung ano ang mga totoong nangyayari. Kahit pa sa totoo lang, kahit pa wala akong private conversation kay Sir Paul at kay Jeffrey, pakikinggan ko lang yung live ni Sir Paul at malalaman mo na ang totoong kondisyon ng bata. Ayun ang naging pagkukulang dito ng mga ibang mga nagre-reaction na porket meron na silang cellphone at may YouTube channel at free ka na pwede kang mag-reaction o pwede kang mag-video, gano'n na lang ang basta-basta ginagawa. Ang payo ko talaga dahil is muna, pakinggan nyo muna, no? Panoorin nyo yung buong video, alamin nyo ang mga pangyayari. Huwag kayong basta-basta nagsasalita, no? Kasi at the end of the day, babalik din kasi sa inyo ang mga bagay-bagay na ginagawa ninyo, no? Kaya pasalamat tayo sa Tesalona family, kina Sir Paul, sila PB Onj, Madam Needs, si Nanay Pugong Bihero, dahil itinuring nila na totoong pamilya si Jeffrey at hindi nila pinabayaan. At kasi sa totoo lang, kaya ulitin ko, kung baka iba yan, okay, dinala na lang sa regular na doktor, pinagamot at pinauwi na sa kanila. Buti na lang at ang Tesalona ay hindi kagaya ng utak ni kumaring OFW na dapat daw dalhin na sa probinsya at ibalik sa pamilya niya si Jeffrey. Gusto niyang mamatay ang bata. Anyways, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana i-share nyo to para makarating kay kumaring OFW. Thank you.